Blessed morning po sa ating lahat. Isa pong papalang araw po muli na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoong Diyos dahil this is a new year po sa bawat isa sa atin na tayo po muli nagkasama-sama sa salita ng buhay. And good morning po sa bawat FIBA Pasos po na naka-tune in at sa mga members of the church po. And happy National Baptist Day po sa bawat isa sa atin. Na salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nagpapasalamat dahil meron po tayong ganitong celebration sa biyaya ng awad ng Panginoon. And we praise and thank you sa Panginoon, ang God of Israel, na tayo po ay binibigyan ng opportunity to speak po about the gospel of God. Amen. And salamat din po kay Pastor Joe na talagang patuloy niyang pinapasalitate ang salita ng buhay. Salamat din sa mga members of the church at ganoon din sa mga FIBA pastors na patuloy na ginagamit sila to strive for God's glory para to strengthen our spiritual needs po. Amen. Salamat po sa ating lahat dahil tayo po ay nagkasama-sama ngayon 2026. Amen. And salamat po sa Panginoon dahil kung may mga birthday po ngayon, kayo po ay pagpalain ng Panginoon at ganoon sa mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ako po ay nakikibati po ng inyong happy wedding anniversary po. Sige po, hindi na po tayo magpapatagal. Tayo po ay mag-alsta ng Panginoon. Tayo po ay, kung may Bible po kayo dyan, let's open our Bible sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ito po sabi po ng Biblia sa atin, sabi po ng Bible, "It is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not." Verse 23, "They are new every morning. Great is thy faithfulness." Kaya tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos sa sa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, we praise and thank you, Lord, for this wonderful morning na pinagkalam ni Lord sa amin. Salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay nagkasama sa Panginoon para sa araw ng Thursday. Bless you, O Lord, ang bawat isa na kami po ay pasalamat dahil meron po kami celebration, especially sa Baptist Day. At kay Lord ang siya mauna, Panginoon, mawalati pa sa celebration ito na ang inyong pangalan lamang ang siyang may taas. At higit sa lahat, Panginoon, we praise and thank you, Lord, sa mga may birthday ngayong araw na to. Kay Lord ang siya mag-bless sa kanila, kay Lord ang mag-prosper sa lahat ng kanilang mga desire ng kanilang puso. Nawa po, Panginoon, ito po ay magbigay ng glorification sa inyo. At higit sa lahat, we pray also, Lord, sa mga kapatiran na may karamdaman, ay inyo po Lord silang bigyan ng kagalingan. Dahil kayo po ang dakilang tagapagpagaling ng bawat Kristiyano na nananampalataya sa inyo ng tunay at tapat. Kaya pinabalik ko po pasalamat at I pray also, Lord, for the peace of Jerusalem. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na Mesaya ng Israel. Amen. Kaya topic ko po for this morning is about a new year, a new walk with God. Amen. A new year, a new walk with God. Bilang dahil bagong taon po ito, itong 2026. This is the first month ng taon nito, January. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po binigyan muli ng panibagong lakas at panibagong challenges na harapin this coming 2026. And alam ko po na marami tayong challenges na darating at salamat po sa Panginoon dahil yung last challenge natin last year, 2025, is a great blessing sa bawat isa sa atin. Amen. At salamat po sa Panginoon dahil ang bagong taon is a gift came from God. Amen. Na ito po ay regalo ng Diyos, hindi lang po ito basta nagpalit ng taon, kundi po ito ay a fresh opportunity or a new beginning sa bawat isa sa atin bilang anak ng Panginoon. Amen. That's why sa ngayon 2026 po, dapat po we need more closer to God, grow spiritually, and to live with purpose sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Lamentations chapter 3, verse 22, sabi dito, a new year, a new walk with God. Number 1, na-observe ko po dito, it's the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Amen. Maliwanag po sabi po ng Biblia. Kaya number 1 point ko, a new year, a new walk with God. Number 1, a new mercy to receive. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil meron tayong panibagong biyaya na malatatanggap palagi sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil ang kanyang biyaya po ay hindi po tumitigil. Amen. Ang biyaya ng Diyos sa bawat Kristiyano na nanampalataya sa Panginoon ay hindi po yan titigil. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, bilang bago pa lang sa simbahan ninyo, ikaw po ay matagal na sa simbahan ninyo, patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. We need to strengthen our life to God because the mercy of God is still there at hindi po ito nauubos. Amen. It continues sa biyaya ng Panginoon sa ating bilang mananampalataya. Amen. Kaya tayo po bilang anak ng Panginoon, we are encouraged na hanapin natin ang mercy ng Panginoon everyday sa ating buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang kanyang mercy ay araw-araw natin ito matatanggap. Amen. Kaya napakadakilan na ng Diyos no? Na every year, binibigyan ka ng Diyos ng lakas to strive more for God's glory and grace. Amen. Kaya tayo po bilang anak ng Panginoon, ikaw at ako,
magpalakas tayo. Kasi ang biyaya ng Panginoon hindi po yan titigil sa atin. Amen? Ito po'y patuloy na dadaloy at ito po'y patuloy na aagos sa iyo bilang isang anak ng Panginoon. Ang kailangan lang natin mga minamahal, pasalamat tayo sa Panginoon. Lord, we are not worthy to give in by this mercy. Bakit? Dahil we are all sinners. Amen? Pero salamat sa Panginoon, hindi tinignan ng Diyos yon. Amen? Tinignan ng Diyos kung paano kanya bigyan ng mercy. Kasi mahal niya tayo eh. Amen? Ang dami po natin mga last year, marami tayong mga mistakes. Amen? Marami, kung isipin natin ang ating mga previous past sa atin, no po, marami tayong mga pagkakamali na hindi natin natupad. Amen? Marami tayong mga na kumbaga parang na hindi natin na-align. Okay? Na hindi na nangyari. Pero salamat sa Panginoon, but His mercy is still there. Amen? Kaya ngayong taon, 2026, maraming mercy tayo matatanggap sa Panginoon. Amen? Ang kailangan lang natin bilang anak ng Panginoon, we need to be faithful to the Lord. Okay? The God does not give up on us. Amen? Bilang anak ng Panginoon, hindi siya tumitigil sa atin. Okay? That's why we always encourage, we always pray by someone. Amen? Bakit? Kasi yung mercy ng Panginoon, amen, it never fails. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, because His compassion fail not. Okay? That's why yesterday mistake is do not cancel today's grace. It still continues. Amen? Ibig sabihin po yung kahapon na mapagkakamali natin, okay, hindi po yung magka-cancel ang biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, sabi ng Panginoon, because it is the Lord's mercy that we are not consumed. Amen? Kahit nagkamali tayo, iniintindi pa tayo ng Panginoon. Ang kailangan ng mga minamahal, kailangan lang din natin ayusin ang ating sarili sa Panginoong Diyos palagi. Amen? Kaya isa sa mga great example, no? Katulad ng araw ngayong araw na to, no? Ibig sabihin, ang araw po, everyday na siya umaangkat di ba? Everyday siya na sumisikat. Amen? To remind us that God gave us a fresh start. Amen? Kahit ganun pa kadilim kagabi. Amen? Sisikat at sisikat talaga ang araw. Bakit? That's His responsibility to do. Ganon din ang mercy ng Panginoon. Ang Diyos hindi siya tumitigil ng kanyang mercy sa atin. Amen? Ito po ay patuloy na dumadaloy sa bawat Kristiyano, bawat mananampalataya. Ang kailangan lang natin mga minamahal, piliin talaga natin ang Panginoon palagi sa ating buhay. Amen? We need to choose God. Lord, tulungan mo ako. Salamat po sa inyong mercy, sa inyong habag. Sino ba tayo? Di ba? We are nothing without God. Amen? Kaya bilang anak ng Panginoon, leave the past behind. Amen? Gigiwanan mo na yung mga nakaraan. Amen? Hindi tayo makapag-move on pag doon tayo sa past Amen? Kundi ang Kristiyano, dapat po we should accept God's forgiveness and start this year with full of gratitude. Amen po. Bilang anak ng Panginoon, dapat po lagi tayong magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil His mercy endureth forever. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, and they are new every morning. Great is thy faithfulness. Napakabuti ng Diyos sa atin bilang anak ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos dahil meron tayo panibagong taon. Kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. We have a new mercy to receive daily sa ating bilang anak ng Panginoon. Pangalawa, sabi ng Panginoon, this year, dapat po ito yung gawin natin bilang anak ng Panginoon. Okay, let's open our Bible sa Romans chapter 12, verse 2, what the Bible tells to us. Ito ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin na bilang anak niya, dapat po ito yung gawin natin, no? Ilagay natin sa puso't isip natin na ito po ay kailangan mong i-commit kay God bilang anak ng Diyos. Bilang Kristiyano, mananampalataya, we need to commit this one. Amen? Bilang bagong taon, nag-umpisa ang taon ng January, we need to commit ourselves like this. What the Bible tells to us, alam ko po, familiar verse ito, Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya number 2, a new year, a new walk with God. Number 2, a new mindset to develop. Amen? Bilang anak ng Panginoon, dapat po meron tayong bagong mindset. Amen? Dapat yung isip natin ay handa tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Handa tumanggap ng mga kanyang salita. Amen? Handa magtanggap ng bagong pananaw sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya dapat tayo bilang isang anak ng Panginoon, we need to listen for every preaching of the pastor, for the preachers, for the Sunday school teachers, amen? For the Bible, sa Bible studies natin, di ba? We need to listen. We have a new mindset sa mga nagba-Bible study dito, sa mga bina-Bible study, sa mga dinidisciple, we need a new mindset. Amen?
Lahat po tayo kailangan natin ng mindset na bago to develop, na hindi tayo magiging yung ating isipan ay makitid. Amen? Dapat po ang ating isipan maging malawak sa pag-unawa, especially sa salita ng Panginoon. Lawakan natin ang ating mindset. Kaya sabi ng Panginoon, and be not conformed to this world. Kasi ang mundong to, mabilis mainis eh. Di ba? Ang mundong to, madaling magbago. Amen? Madaling masway ang mga tao pag nasa mundo. No? Konting emotions, nadadala na agad. Hindi tayo nakakapag-isip na maayos sa biyaya ng Panginoon. No? Kasi especially sa mga Kristiyano, no, na meron dyan nanliligaw sa inyo na unbeliever, mga minamahal, wake up. Gising kayo. No? Piliin nyo kung ano yung dapat Kristiyano, mananampalataya, na parehas sa inyong doktrina para hindi kayo matangay ng sanlibutan ito. Kasi minsan, nadatangay tayo dyan eh. Diyan tayo bumabagsak sa mga young people natin. Amen? Kasi ang puso, deceiver yan. Kaya kay gusto ng Panginoon, hinihingi ng Diyos ang iyong isipan na magbago kayong pananaw sa Panginoon. No? Na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And especially, ang Diyos tumitingin sa puso mo. Amen? We need to remind us na, Lord, salamat po sa panibagong taon. From now on, talagang gagawin ko po, Lord, na magkakaroon ako ng new mindset na aking gagawin. Okay? Anong goal mo this 2026, mga kapatid, no? Mga minamahal? No, dapat po, this 2026, dapat po, mas mag-improve ka. Amen? Mas level up tayo bilang isang Kristiyano, no? Kung ang mundo na to, nag-level up, ang mga cellphone, nag-level up di ba? Every year, lagi mayroon bagong iPhone. Diba? Iba, may mga Android na bago, may mga development. Sa kanila, meron sila na development may bagong stages Dapat tayo din bilang isang Kristiyano. Opo, no, dapat ngayong taong to, kung ano ka last year, mas i-improve mo ngayong 2026. Amen? Mas dodoblehin mo yung iyong giving sa Panginoon, yung iyong Bible reading sa Panginoon, ang iyong soul winning sa Panginoon. Amen? Yung iyong pag-visitation, dodoblehin mo yun sa Panginoon. Bakit? You have a new mindset to do. Siya sabi ng Panginoon, a new year requires a new mind, not the same old thinking. Okay? Dapat po, hindi po tayo sa old thinking, but for the better. Okay? Not for the worst. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin Hindi po tayo dapat mananatiling sa dati. Okay? Ginagawa na nga natin yung ating mga part bilang anak ng Panginoon. Amen po ba mga minamahal? No? Kaya bilang Panginoon, totoo siya sa atin. Amen? Kasi sa mundong to, marami tayo, kung sa mundo tayo titingin, maliligaw tayo. Pero salamat sa Panginoon, may Bible tayo. Okay, may pastor tayo, may preacher tayo, may Sunday school teacher tayo na nagtuturo sa atin. Amen? Ang kailangan lang mga minamahal, at higit sa lahat, may Holy Spirit na kailangan mong pakinggan. Ang kailangan mo lang mga minamahal, magkaroon ka ng new mindset na isulat mo, Lord, ano bang plano ko this year? This 2026, Lord. I-lead mo ako. You have a mercy to me. I have a new mindset to develop. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon No? That's why, ngayong taon, we need to read the Bible. Amen? We need to pray consistently and remove ungodly influences. Sa mundong to, huwag tayong makinig sa kanila. No? Huwag kayong masyado manood sa mga hearsays, sa mga bali-balita, sa mga hindi Kristiyanong preacher. Amen? Kasi maliligaw ka talaga no? Speak to the Bible, the Lord will speak to you. Okay? Search the truth, and the truth shall make you free. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin bilang anak ng Panginoon. Amen po mga minamahal. No? Kaya tayo po mga minamahal, we have a new mindset to develop. And lastly, according sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, what the Bible tells to us. So sabi ng Bible sa atin, Philippians chapter 3, verse 13 to 14, what the Bible tells us. Sabi ng Bible, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. What the Bible tells us, a new year, a new walk with God. Number 3 is a new commitment to walk with God. Amen? Dapat po ngayong taong to, lalo tayo magkaroon ng full commitment sa Panginoon. Amen? Especially, Lord, lalakad ako sa iyo. Nasusunod ako sa iyo na hindi po ko aatras. At never turn back mga minamahal. But go ahead like a runner.
All of us is a runner. Okay? May kanya-kanya tayong takbuhin sa buhay na ito bilang isang Kristiyano, bilang mananakbo, bilang atleta ng Panginoon. Amen? Dumare-diretso ka lang. Amen? Set aside mo yung mga mabibigat, which is ano yan? Yung kasalanan. Iwan mo yan. Okay? Iwan mo yung kasalanan ng mga inaalaga mo kasalanan. Leave it. Okay? Iwanan mo yan dahil yan ang magpapabigat sa'yo. Amen? Yung mga pet sin natin, nako, maraming ganyan. Pero dapat po mga minamahal, alam mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. No? You know, kilala mo ang God sa buhay mo. Between you and the Lord, talk to God. Lord, cleanse my heart. Amen. That I can walk with you faithfully. That's our commitment to God this year. Amen. Na dapat po, let go of past failures. Okay? Kalimutan natin yung mga failures natin, yung mga past victories natin, yung mga na-achieve natin last year. Tapos na yun eh. We make a new one. Amen? Tandaan natin yung mga previous year, 2025, tapos na siya. Hindi mo na siya pwedeng balikan. I-improve mo ngayon. Amen? Kung ikaw po ay failure last year, ngayon, improve mo sa Panginoon. Lord, tulungan mo, help me that I can recover. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin bilang anak ng Panginoon. I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Amen. In Christ Jesus. Hindi natin kaya kung sa atin lang. Amen. Kung wala ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, nandyan siya. Handa ka niyang tulungan. Ang kailangan mo lang mga minamahal, you have a commitment sa Panginoon. Amen. You have a commitment. Like Joshua did. Amen. Sabi niya sa Joshua 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Dapat po ganun ang ating commitment sa Panginoon, no? Sa last phrase niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya kailangan natin mga minamahal ay sumunod sa Panginoon. Amen. Na manampalataya sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya ang sistema ng mundong to. Pero Lord, kaya ko dahil sa biyaya mo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya this year, we have a challenge to do. Amen. Now, we need the new mercy sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng mercy mo. Salamat sa Panginoon dahil may mercy siya. We have a new mindset na kailangan gawin. And we have a new commitment. Amen. Kaya bilang anak ng Panginoon, bilang Kristiyano, na nakatunin ngayon, mga pastors, we need to achieve this year. Amen. We need to walk with God. New commitment sa Panginoon. Amen. Na gusto ng Panginoon, lahat tayo mag-level up. Amen. Lahat tayo mag-achieve natin sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Walang imposible sa Panginoon. Malapit na naman na siya dumating eh. Amen. God is very near. Ang kailangan mo lang mga minamahal, magtapat ka ng gusto na. Amen. Wala nang patumping-tupig pa. Kundi, dumare-diretso ka na. No turning back. Ayun nga sa Biblia, na I will follow Jesus. Amen. I will follow Jesus Christ with all my heart, with all my soul, and with all my might. Amen. Kaya na mga kapatid, ito po yung nabigay encouragement sa inyo this new year. No? Ito po yung panimulan na ng taon. Gawin po natin ating best. Bigyan natin ating kakayanan sa Panginoon. Amen? And salamat po sa Panginoon dahil tayo po yung nagkasama-sama ngayong umagang ito. Kaya tayo po yung manalangin at tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, Diyos naman sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, ni Jacob. We praise and thank you, Lord, for this wonderful morning na pinagkaloob ni Lord sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na nakatune in. Salamat, Panginoon, sa mga pastors na nakatune in, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil we celebrate National Baptist Day sa buong Pilipinas, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay nandito, Panginoon, sa group na ito. At tulungan ni Lord na kami po ay patuloy na gamitin ninyo, na lalo namin, Lord, itaas ang inyong pangalan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, I pray and thank you, Lord, dahil kami po ay nandito, Panginoon, sa pananampalataya na ito. And we pray, and I pray also, Lord, that this year, natulungan niyo, Lord, kami na ma-achieve, Lord, namin ang inyong mga salita, Panginoon. Especially, we have a new mercy na nagbumula, Lord, sa inyo. Tulungan niyo, Lord, kami na lahat kami, Panginoon, magkaroon ng new mindset na i-develop, Lord, namin. And especially, we have a new commitment to do, Panginoon, bilang anak ninyo. Lord God, tulungan niyo, Lord, kami na through your Holy Spirit guide us, Panginoon. Lord God, alam ko po na hindi namin kaya kung sa sarili namin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil your mercy is there, Panginoon. And this is every morning, Panginoon, ibinibigay niyo sa amin ito. Kaya, Lord God, tulungan niyo, Lord, kami na lalo, Lord, namin ibigay ang aming best, Panginoon, effort, Panginoon, ang aming mga sacrifices kay Lord na nakakita at pulod na ito, Panginoon. At Lord God, salamat, Panginoon,
dahil ito po ina-appreciate nyo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, kayo po, Lord, ang siyang nawawalhati. At higit sa lahat, Panginoon, hindi kayo tumitigil sa amin, Panginoon. Mag-unawa, magpasensya, Panginoon. Kaya Lord God, patawad, Panginoon, kung may mga pagkakamali kami na gawa, Panginoon. May mga kulangan kami, dahil kami isang taong mahina, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas, encouraged to walk with you, to finish our course, Panginoon. Kaya Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mga salita, na ito po ay amin na pagbulay-bulayan ngayong umagang ito. Tulungan niyo, Lord, na ito po ay isa puso, Lord, namin, at madala, Lord, namin ito ng buong isang taon, Panginoon, na matapos, Lord, namin itong 2026, na ang inyong pangalan lamang siyang may taas, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord God, we praise and thank you, Lord, na kayo, Lord, na siyang manghulat magabay sa amin. Ingatan niyo, Lord, kami, Panginoon, sa mga gagawin, Lord, namin this whole day, na kayo, Lord, na siyang magbasbas. And I pray for the peace of Jerusalem, Panginoon. Pagbigyan niyo, Lord, sila ng kapayapaan na nagmumula, Lord, sa inyo, at may gisalat. Gamitin niyo, Lord, ng mga missionaries na sila po ay nagpapagamit, Panginoon, na sumusunod, Panginoon, na lumalakad, Panginoon, sa inyong righteousness. Kaya binabalik ko po paport pasalamat sa matamis sa Panginoon ni Kristo Jesus, na Misaya ng Israel. Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. No? Nawa po kayo po pinagpala ng Panginoon. Amen. Happy National Baptist Day po sa bawat isa sa atin. Salamat po mga FIBA pastors na nakatune in po ngayong umagang ito. Ganun din sa mga members of the church. Na salamat po sa inyong pagpatuloy na pagmamahal sa salita ng buhay. Hanggang sa susunod muli. May the Lord God bless you po. God bless.